Nako, tatlong senador ni resbakan po ng China, no? Ito po yung sinasabi natin na nagbunga na ang kanilang mga kabalukutan na pangangatwiran, no? Sabi niya nila, ba't di natin aawayin ng China? Ginigipit tayo sa WPS, no? Yan ang dahilan sa kakakumpara nung isang matanda dyan na nagsasabi, paniwalang-paniwala sila sa matandang yun, nagsasabi kay Senator Dante Marcoleta na lowest rank, nagpapaniwala sila doon. Yan ang resulta na kung saan kinukumpara natin ang pangyayari ngayon sa isang kapitbahay lang. Di ba? Ikaan niya, pag may kapitbahay ka na nag-uuko pa na sa space mo, anong gagawin mo? Di mo palalayasin? Palalayasin mo. Ayun, pinalayas lahat ng Chino. Gusto. Yung Pilipino, tinuturuan niya, magalit lahat sa China. Ayun, maski charger ng baterya ng Chinese, ayaw na. Pero namamasyal sa pinakasikat na mall, may-ari Chinese. Lahat, hopya, siopaw, kangkong, alam mo lahat mga Chinese. Ano ba mga Chinese sa pagkain? No? Kinakain nila. Hindi, tawag dyan, mapagpa-imbabaw. Kasi alam nyo mga kaibigan, iba po ang tinatanim nila sa isip natin kumpara sa ginagawa nila Senator Dante Marcoleta. Dahil sila Senator Dante Marcoleta ang gusto, diplomasya sa maayos na paraan. Hindi po katulad nila, ikaan niya, hindi naman masama karikature eto. Hindi ko alam kung sino to Sabi kasi ng Coast Guard yan hindi naman pinangalala si Xi Jinping yun eto, hindi ko rin papangalanan kung sino to mga to. Hindi naman to balita, no? Ginawa ko lang to, kumbaga, ano lang to, caricature picture lang to. Pero, dito lumalarawan, anong pakiramdam pag ginawa ka ng ganito? Hindi ko sinabing kayo to wala akong pangalan sinasabi di ba? Hindi, ito lang yun kasimple lang Napaka-logic niyan sige, hindi ka nainis diyan. Pero ibang tao na inis. Hindi mo katulad lahat sila. Hindi na inaway nila China, Inaaway tayong China. Sumagot sila. Sumagot ang China, galit sila. Para bang gusto nilang palabasin, sila lang dapat may karapatang magalit. Gusto nila, sawayin ka nila, wala kang dapat manahimik ka kasi kinukup mo lupa namin. Ay, hindi ganun. Kasi ang hilig nyo makinig doon sa matanda na nagsasabing lowest rank. Paniwala kayo sa matandang yun. Akala no, napakatalino niya. Diba? Kaya pinaniniwalaan siya. Yan. Sa kakakumpara nyo, ganito nangyayari sa atin, hindi maayos. Anong sabi ng iba? Diplomasya. Yung iba parang umuurong na. Yung isa parang gusto na magsimula ng flood control issue. Simulan nyo na investigasyon. Umurong yagbol yagballs ni One Bull. 'Di ba? Ni One Bull Bupol. 'Di ba? Umurong po. Ayaw niya. Parang sabi niya sa balita, hindi na dapat pag-usap. Wag natin yan, pabayaan mo na yan. Yung post kasi ng embassy ng page ng China Embassy Manila, nag-post po ng mga talagang rektahang salita. Walang paring yan. Direkta sila. Ma'am, eto. Ngayon, dito muna tayo. Natutuwa ako sa caricature na to hulaan nyo kung sino tong nasa gitna. Sino naman yung, medyo maayos. Ba't naman medyo maayos yun nasa kaliwa? Sino ba to nakaturo? Eto na natawa ko. Tingnan mo yan sa kaliwa. Ano to? Ano ba to? Unggoy o gorilla? Ano ba to? Sino ba to? Ikaw ba yan, Risa? Ay, sino ba to? Hindi ko kilala. Hindi ko papangalanan. Kaya na bahala. Total naman, katwiran kasi ng spokes. Hindi naman namin pinangalanan si Xi Jinping Diba? Kabalukutan ng pangangatwiran. Sa kabalukutan nilang pangangatwiran nila, yung China nagagalit sa atin. Dapat na magalit sa atin. Ayun na lang. Magalit sa inyo. Ayaw namin maapektuhan yung kapwa Pilipino namin doon sa OFW, trade, investor, business, lahat. Ayaw namin maapektuhan, Yeah, pero bago yan, mga asar muna tayo ng mga dilawan. Yan, hindi ko lang binalita to, hindi binalita sa mainstream media to. Sara, nag-turn over ko. Gusto ko mangyari pumunta yung Chinese, mga embassy, ambassador, kay Sara ngayon. Di ba? Para asarin, para yamutin. Tapos isunod kay Senator Dante Marcoleta ulit, courtesy call again. Di ba? Para busitin. Postahan tayo. Etong mga to. Binubuisit ng Chinese na mga to, di ba? Ang sisisihin nito si Senator Dante Marcoleta. Alam mo, sabi niya, narrative niyan. Kasi si Marcoleta kinakampiyan parang bata yan. Gagawin nila, hintayin nyo. Gagawin nila yan. Vice President Inday Sara Duterte attended the turnover ceremony of newly completed multifunction covered court of Leandro Panganiban
Senior Tagumpay High School of Pola, Oriental Mindoro on Monday. The facility was built in partnership with the Filipino-Chinese youth community with the Chinese ambassador Jing Guan. Also present during the event, Duterte, the said court, is expected to support student activities and health development talents at the school. Maraming salamat po sa inyo mga Chinese. Salamat po sa inyo. Ayan talaga pagbuhay Kristiyano. Napaka pro-China ka. Hindi. Kristiyano lang kami. Kahit kaaway kami, inutusan kami ng leader namin. Sino ba leader namin? Si Panginoong Jesucristo. Sino ba Panginoon namin? Panginoong Jesucristo. Inutusan lang kami. Ang utos sa aming mga Kristiyano, ibigin nyo ang inyong kaaway. Kayo, awayin nyo inyong kaaway. Utos ni Kristo, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Hindi, sa kanila hindi. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng granada. Yan napapala sa nasa Pilipinas ka, nasa Christian country ka, nakalimutan mo ang pagiging Kristiyano mo sa kapopolitiko nyo. Yeah? O si Sarah, inggit na naman. Inggit na naman ang mga pinklawan. Inggit na naman ang mga pula, mga loyalists. Sir Ambassador, salute! Salamat sa iyo sa pagmamalasakit mo sa ibang Pilipino, sa Pilipino. Di ba? Pero sana naman, Ambassador, yung WPS naman, medyo ano naman, alam mo na. O, di ba? Ayos, ang sarap kausap, di ba, pag gano'n. Pwede pang isda-isda naman kami, Ambassador. Alam namin inyo yan. Sabi niya ni Kristo natutunan ko yung nararapat na sa'yo, huwag mong tanggapin sa'yo. Yeah? Yun na ikaw ay mali, tanggapin mo ikaw ay mali. Di ba? O, yung China, atin yung WPS, alam naman namin, sa amin niya, pero magsda naman kami dyan. Bibigyan pa ako, di ba? O, pautangin pa ako ng pang-business sa hardware. Di ba? Inggit na naman, nagpunta ang Chinese kay Sarah, kay School Bukol, pati kay Kiko, hindi. Ang sama kasi ng ugali. Eto, sarap tignan, no? Eto, pakinggan natin tong balitang ito. Pakinggan natin tong balitang ito. Kasi ito, ay talagang asartalo na naman po sila dito. Asartalo naman po sila dito. Sandali. Hindi ko ma-play. Alam mo kasi, ang sa atin lang po, dapat marunong ka magpakumbaba. Marunong kang matuto kang rumispeto sa iba. Kung hindi ka nirespeto, hindi respeto mo siya. Di ba? Wala ka nang pakialam doon kung hindi ka nirespeto niya. Pakinggan natin. Si Xi Jinping ang Senate resolution na kumukondena sa mga pahayag ng mga opisyal ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Aniya, kahit gaano raw karaming resolusyon ang ipasa ng mga mambabatas sa Pilipinas, hindi raw nito mapapahina ang kanilang paninindigan na labanan ang mga umano'y malisyosong kilos laban sa China. Para lang din daw sa political na interes. Siyempre, kahit sino naman ikaw ba naman hindi porkit inaapi kayo, tapos pag sinagot nyo, hindi parang lumalabas kasi, may kasalanan ka sa akin, pag pwede na kita nalaitin, huwag ka sasagot pag sumagot, yari ka sa akin. Parang gano'n wala ba silang karapatan na sumagot din sa atin? Pag sumagot sila, galit kayo. Tapos kayo may karapatan din. Ano ba kayo? Baka sabihin sa akin, munti ka naman, baka nakakalimutan mo, mga nagsakripisyo sa Coast Guard, yung mga pang-aagaw ng WPS. Ibang usapan yun. Diba? Ibang usapan yun. Eto, kaya nga tinuruan kayo ng matandang yung lowest rank na nagsasabi. Nalason utak nyo nung lowest rank na yun. Siya ang lowest rank. Bakit? Biruin mo sitwasyon na to, saan ka nakakita? Nasa matinong pag-iisip ka, dati kang yata, anong makatungkulan nun? Janitor ba yun? Yung nagsasabi kay Senator Marcoleta, lowest rank? Ikaw ba naman sabihin mo naman, ang sitwasyong ito makukumpara doon sa parang kapitbahay mo? Biruin mo, kinumpara mo pa sa kapitbahay mo, yung kapitbahay mo, kahit walang yain mo, hindi ka pinapakain yan. Okay lang, walang mawawala sa'yo kahit walang yain mo. Diba? Kahit agawin lupa sa inyo, magkipagtagaan ka dyan, may mangyayari talaga. Eto, hindi mo pwede hindi mo pwede maituring kapitbahay to. Bakit? May mga OFW, tourism, trade, lahat. Diba? Ang mga ginagawa ng mga mambabatas na aniyay kaunti ang nalalaman ukol sa diplomasya. Sa pagtitipon ng Chinese New Year reception kagabi, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Ching Chuen, na dapat upuan at pag-usapan ng China at Pilipinas. Ayaw nila. Galit ang inuuna nila sa Bakit pag-uusapan yan? Hindi yan susuri sila.
Ba't anya pag-uusapan yan? Eh, sila may kasalanan. Parang bata, no? Ibalik mo muna candy ko. No? Diyan mo makikita talaga mga Pilipino na sila nagkukunwari lang, na pinagtatanggol tayo mga Pilipino. Nagkukunwari lang sila. Ang mga Ngayon, matapos galit ang China, ha? Iiwan na ni school bukol. Ay, hindi natin pakikinggan niya. Tingnan mo, matapos mong pasuguro yung mga Pilipino, iwan mo sa gera, napakawalang yan o galing, school bukol na to. Di ba? ay hindi pagkakaunawaan. Hindi raw nila hahayaang pahinain ng bangayan ng mga opisyal ng Pilipinas at China ang bilateral relationship ng Yes! I-search nyo yung bilateral relationship gano'ng kahalaga. Sa mga hindi marunong, i-search nyo naman kasi. Hindi yung naniwala kayo doon sa lowest rank na yung nagsasabi ng lowest rank, naniwala kayo parang kapitbahay lang natin. No! Ayan, no, may bilateral relation, no. Yung bang kapitbahay mo, may bilateral relation kayo? Yung bang kapitbahay mo, may makukuha kang, yung kapitbahay ba, papapunta mo yung OFW doon? Kanya, bansa. Let's sit down. Let's talk. Let's find ways to manage differences. Gayunman, hindi raw mag-aatubili ang China na pumalag sa anyay nagpapakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa China. China, salamat na marami po sa inyo. Buisitin natin. Oy, pro-China si Munting Kaalaman. Hindi, may lahi lang akong Chinese. Ayun, Kwan, ang pangalan niya, Jing, Mr. Ambassador, nalak. Ako po ay 25% Chinese. Color ko, Chinese. Ang ganda kaya ng forma ng mga Chinese. Uso ngayon mga Chinese, yung Chinese New Year jacket. Titigas ng mga mukha, no? Nakikiuso si Chinese. No? Tapos ito si School Bukol, may-ari ng asawa na may-ari ng Meta. Ha? Ang alam ko, Chinese. Yung asawa ni Mark. Mahal niya kultura ng Chinese. Ako, mahal ko rin kultura ng Chinese. Pero syempre, iba yung pananampalataya mo sa Panginoon Diyos talaga. Pero pag respeto sa kanila yun, naka-Chinese ako, lahat ng damit ko po talaga naka-Chinese. Panlakad ako. Pag nakapanlakad ako, lahat Chinese collar po. Hindi lang Chinese dress talaga to. Hindi to Chinese collar, ang Chinese dress talaga to. Binibili ko talaga to ganito. Medyo mahal nga lang, medyo 5,000 nga lang to. So as we advance China-Philippines cooperation, sometimes we also hear some noise from time to time. It seems that they want to spread false narratives, smear China, and stoke confrontation. It is the mission of our embassy to firmly, loudly, clearly say no to those people. Matatandaang kinondena at ipinrotesta ng Chinese Embassy ang mga naging pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Iginiit ni Tariela, pagtatanggol lang yon sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pagtatanggol. Ang kasama pagtatanggol. Hindi, tama yung ginagawa niya pagtatanggol. Hindi pala mali. Tama yung ginagawa pagtatanggol mo. Pero, kung yung kapitbahay mo, galit mo yung nanay niya, kung naman pati yung kapatid ng nanay niya, galit ka na rin. Yeah. Ito ang hirap dito kasi kay Mr. Caricature. Ang hirap kasi dito, ito pakita natin. Ang hirap kasi sa mga to, hindi makaunawa, 'di ba? Kay tatlo hindi kayo makaunawa tatlo. Yeah? Ang gusto nyo kayo lang. Yeah? Saan na tayo? Sinuportahan ng ilang senador si Tariela at naghain ng resolusyon na inadapt sa plenaryo. Hindi, yung resolusyon na yan para sa sambayan ng Pilipino yan na kunwari, kukuha sila ng simpatsya para sila bumoto sa 2028. Kunwari lang yung mga senador na yan, mapagpanggap yan. Yeah? Kunwari, mahal nila Pilipino. Pero tingnan mo, tahimik. Yung isang tool po, ang ingay ngayon. Sa bakit anya yung social media, mga fake news, hindi nyo inaano, pinagalitan yung Meta ni Rappi. Pinagalitan. Fake yan. Yung kumakalat na ni Junior na, alam nyo na, kung ano yun. Yung parang tubig yata yun, no? Sabi ba naman ni Rappi, napaka-deep fake niyan. Tanong ko sa'yo, paano mo sinabing fake yun? Bakit? Forensic ka ba? Paano mo sabing fake yun? Sa paningin mo lang? Huwag mo kami paniwalain na ikaw ay magaling. Handaan mo yan. Doon pa lang may tama na eh. Sasabihin mo, fake yan. Ako nga hindi ko siya sabing fake yun eh. Hindi ko rin siya sabing totoo yun. Bakit? Di ko sigurado eh. Tama mali. Siya sinabi peki yun. Ano ka forensic? Sa paningin mo lang sinuri.
Dapat susuri. Hindi ang isang pasyente, ha, hindi mo pwedeng suriin. Ha? Oh, ang dumi, medyo yung paa niya maitim. Alam ko sakit niyan. Hindi pwedeng kahit doktor di kayang gawin yan. Ang gagawin ng doktor, check upin ka, ipapa-examine ka, dugo mo kung babasahin niya yung dugo mo. Ganon. So, titindi ng mga to. Ginagawang eng-eng yung mga Pilipino eh. Senado. Sabi ni Senate President Tito Soto, tila gusto raw silang patahimikin ng tagapagsalita ng Chinese Ba't naman kayo gusto patahimikin? Sino ba kayo? Embassy. Gusto nila ata itago yung flood control. Huwag kayong mag-alala, si Libiste, nilabas na yung kay Bersamin. Ano, kay Bersamin ba yun? Kay Bersamin, yung conversation ni BBM. Pero hindi ko siya sabing tama, correct yun ha. Hindi ko siya sabing totoo yun. Hindi ko siya sabing hindi totoo yun. Hintayin lang natin. Ganon! Daw ni Chi ng paninindak ang mga senador habang patuloy raw ang mga walang galang na pahayag ni Chi sa mga mambabatas. Anya, respect begets respect. Sa gitna ng issue, umaasa raw ang ambassador ng China sa Pilipinas, uusad na ang pag-uusap sa Code of Conduct o COC na may Wala pong respeto yan, sir. Sir Ambassador Jing, wala pong respeto yung mga senador namin na yan. Si Marcoleta lang po meron dyan, pati iba pong mga senador, sila Bongo, sila Robin, sila ano. Yung mga yan, wala pong respeto yan, babastos. Sarili pong kalahi, kung kayo binabastos mga Chinese po, kami po mga Pilipino binabastos na mga yan. Opo, nasusumbong po kami sa inyo. Wala kami mapagsumbungan eh. Sa inyo lang po. Kasi kayo may isa sa mga powerful na country sa buong mundo. Nagsusumbong po kami sa inyo. Yan po yung mga binabastos po kami yan. Wala akong binabanggit na pangalan kung sino yung namabastos ha. Nambabastos po yung mga yan sa aming mga Pilipino. Sa anong paraan po? Ha? Biruin nyo po, ang ingay-ingay nila sa China, pagdating po sa flood control, na dapat namin pera namin nawala, ha? Hindi po kami pigatanggol sa mga kalahi namin, pinagnakawang kami. So meaning, binabastos po kami. Kayo po inaaway nila, may gana silang awayin kayo. Pero yung mga umaway sa amin, mga nagnakaw sa amin, mga politiko, hindi nila po kayang awayin po. Di ba pambabastos yun? Modern na pambabastos. Hindi mo nga kami direct na binastos, pero yung pambabastos nyo sa amin, pinadaan nyo sa pamamaraan na kung saan hindi nyo kami pigtanggol sa flood control. Tama, mali. Di ba? Kaya binastos po kami yan, sir. Binastos po kami ng mga yan. Kaya hindi na po bago, babasusin din po kayo ng mga yan. Di ho ba? isang dekada ng pilit binubuo. Yung kapitbahay ko, ninakaw niya yung, alam ba, ninakaw niya yung martilyo, no? Ninakaw niya yung grinder ko, no? Ayaw isole. Pero hindi ako galit sa tatay nung nagkuha. Hindi ako galit doon. Mahal ko pa rin yung kapitbahay ko. Diba? Yun lang po yung. Yun lang po yun. Yung mga yan, pag galit ang China, galit na lang siya sa China, pati charger ng China, pati botones ng China, pati galit po yan. Kaya sa darating na February 7, hindi po babati ng Kong Hepacho yan. So this year, the Philippines serves as ASEAN's chair. We all hope that we can speed up consultations on this, what we call COC, Code of Conduct in the South China. Tinuruan kayo, nilecturan. Yung mga sinador nilecturan. Nilecturan sila. So reaching that agreement would lay... Ang yayabang po niyan, sir, mga yan. Susumbong ko sa inyo, sir. Ang yayabang po ng mga yan dito. Baka lain mo. Ang tagal, di ba matagal na po nagkakagawan sa WPS? Ngayon lang po kami, ng mga yan. Pinagtanggol ng mga yan. Kapa-plastic. Started a foundation for managing maritime differences. Ang COC ay ang binabalangkas na kasunduan sa pagitan ng China at Pilipinas, pati na rin ang ilang bansa sa ASEAN na may inaangking bahagi sa South China Sea. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea na bahagi raw ng kanilang 9 o 10-9 historical map. Ibinasura ng 2016 Arbitral Award ang pag-aangking ito ng China at kinatigan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tamo, ati na pala eh. Dumalo sa pagtitipon si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang ambassadors ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Ito yung dumalo siya ata. Hindi ko alam kung sigurado na yung TV screen pinila si Sara. Hindi ko alam kung nakita ni Apple yun si Sara Duterte naka-flash sa screen. Sartalo na naman. Tapos ito pa sino ba ito to? Ito. Si Sara. Pakit natin. Mambuisit tayo para mabuisit sila. Asa na ba yun? Mamaya na. Okay, dito muna tayo sa dito muna tayo, may papakita ko sa inyo. Ito yung away nila eh. Away nila to, hindi no away nila talagang tanggalin mo natin tong karikatura, Ayan
Ginoong Senate President, sinabi ninyo na kami bastos. Ngunit tignan muna natin ang talaan ng mga naganap. May ilang senador pa nang sinasabi sa mga diplomatiko ng China, sesyon ng Senado, get F. Alam nyo na. Di ba? Nagmura si Erwin, alam nyo na. Sino ba talaga ang bastos dito? Sino bastos? Ha? Sino bastos? Yung senador o yung nagminura? Hindi anya kinukuha yung WPS bastos mga China. Hindi, huwag mong bubuin. Ang tanong dito, sino yung bastos? Di ba? Yun lang yun. Sinabi ninyo na kami ay walang galang. Subalit, may mga senador na tumawag sa China bilang bully. Tinukoy ang embahada ng embahadang China bilang masamang bisita o troll farm. Iyan ba ang tawag ninyo sa paggalang? Biruin mo, kawawa kayo, Pilipino, tinuruan kayo ng Chinese. Yung Chinese na inaapi nyo, tinuruan kayo. Ano ba naman kayo? Ayaw yung tanggapin makapangyarihan ng China. Kaya nga inutusan kayo ni Kristo magpakumbaba kayo. Di ba? Patuloy ninyong sinasabi na ang embahada ng China ay sinusubukang patahimikin ng Senado o mga senador. Walang sino mang nagnanais patahimikin kayo at walang sino man ang dapat patahimikin. Ang katotohanan, ilang senador ang paulit-ulit nagbabanta na nananakot sa mga embahada ng ibang bansa at may nagpanukala pang ideklara ang mga diplomatiko ng China bilang persona non grata. Sino ba dito ang sinusubukang patahimikin ang kabilang panig? Ang embahada ng China ay nagsisilbing tulay para sa pagpapaintig ng mga magkaibigang ugnayan sa pagitan ng China at Pilipinas at kasabay nito bilang kuta para ipagtanggol ang interes at dangal ng bansa. Bukas ang aming pinto para makabuluhang dialogo at diskusyon, kabilang ang mga pagkakaiba at alitan. Ang animang tutulan ay ang mga walang batayan, paninira at maling akusasyon. Kung kumakalat ang mga kasinungalingan, kung sinasadya kaming papintasan, kung may naguudyok ng puot, hindi kami mananahimik. Kami ay tutugon ng matatag na walang alinlangan. Karapatan ito na nakasaad sa Vienna Convention on Diplomatic Relation at isa pang pangunahing tungkulin sa anumang embahada ng China. Tinuturoan kayo, kawawa naman kayo, mga senador kayo. Kawawa kayo. Ang mga paniniwalang mapipilitan ang China sa pamamagitan ng mga pahayag, resolution o walang katapusang reklamo ay mali ang akala. Ang ganitong pamamaraan na hindi epektibo. Ang magnanais maghasik ng galit at sirain ang ugnayan sa China, Pilipinas ay hindi matatagumpay dahil kami ay maingat at nagmamasid na handa itama ang bawat kasinungalingan o panlilinlang sa oras na ito ay lumitaw. Sagot, Kiko! Ano? Sagot? School bukol! Di ba? Ito, nasa alam mo ito Manila Standard to, pero nasa Reuters na yung kanilang pag-aaway. Yung kabaluktutan ng pangangatwiran ni School Bukol, nasa Reuters na, nasa international news na po. Di ba? Ang nakakaya po dito, sila, dahil sabi niya, tama nga sinabi ng iba dyan ng mga mambabata, sabi niya, ni Cayetano, anong sabi ni Cayetano? Mababalitaan. Hindi naman to away ng basa-bansa lang Mababalitaan tayo sa ibang bansa. Ay, ganyan pala Pilipinas, ganyan pala makipag-away, parang bata, gagawa ng caricature. Ayun, Soto hits China, rude and diplomatic. Balita ka na, ayan Xi Jinping is claiming that we are intimidating Chinese diplomats yet the continues. Sinabi niya, to speak disrespectfully against us, the calling the Senate resolution of mere political stunt. Kala mo naman talaga, dapat talaga to, palitan na to pampanggulo, mula na upo yan dyan, nagkagulo-gulo Pilipinas po. Totoo lang po. Mula na upo yan, matanda na yan, yung Pepsi, Pepsi tuloy. Sino ba, ano ba yun? Naupo yan, ganyan, nagka-bulbul na yung Pilipinas. Madami pa po yan. Punta po kayo sa page ng Chinese Embassy Manila, marami pa po. Ito pa po yung post ni Risa, meron pa po yan, We will not be silenced in the, marami po yan. Punta na po kay Risa Basayo at nagrebat na naman po ang Chinese dyan. Siyempre, hindi sila papayag, siyempre. Kayo lang? Kayo lang anak ng Panginoon.
Diba? Pag sumagot, kahit ang bata, pag inasar mo, asarin ka rin. Oh, sagot. Oh, ito kay Risa, oh. Walang sino man ang nananais patahimikin kayo at wala rin sino mang dapat patahimikin. Kung hindi paano ninyo patuloy na ipakakalat ang aming impormasyon at pinalitang kwento kasama ang inyong mga kaibigan. Oh, si Risa to para kay Risa to, mensahe na to. Oh, ang malinaw na katotohanan ay nagsimula sa mga kamakailang publikong palitan ng mga atakihin at pintasan ni Jay Tarrella ang China na maging ang pinuno ng China. Nilampasan niya ang hangganan, ngunit kayo ang ilang senador ay pumayag at sinuporta sa pabaya at paninirang kilos ng Tarrella. Ibang usapan kasi yung lupa na yan. Hindi porket yung dalawang magulang mo, nag-aagawan sa lupa yung pamilya mo, kayo magpipinsan, magkakaaway na rin. Hindi ganun. Hindi porket may nagkakaagawan sa lupa, yung kapitbahay mo, ikaw, nag-aagawan kayo sa lupa. Kung kayo ba talaga pinamana yan? Halimbawa, hindi porket nag-aagawan kayo, yung magpipinsan mag-aaway na. Ito gusto ng mga to, tinuturuan ng mga Pilipino na magalit sa China, inuudyo ka na sila ay hero. O, kami pitatanggol namin kayo. Ilang beses nila sinasabi yan. Mahal namin Pilipino, pitatanggol namin. Paulit-ulit, nakakasawa na. Halatang-halata na kumukuha ng simpatya pa sa 2028. Diba? Iisa para yatang ito papalorin nyo to. Parang isa, parang po, ito papalorin natin to Tingnan mo katwiran niya. Country, they've been very hostile against officials of our government, no? Long sabi ko, ako nga sa Chinese government. They should be fostering, improving the camaraderie and relationship between the two countries. So, yung kanilang bansa, ay host country. But what is happening is that bago pa lang itong Chinese ambassador, yung nagkakami, wala pang Sir, palitan nyo yung SP nyo, wag yung ambassador. Sir, palitan nyo yung dapat palitan dyan. Kasi, may talagang hindi nararapat. Okay na maganda usapan ng China pumunta na yung ambassador kay Marcoleta. Pinagkatiwalaan, di ba? Andun yung pag-uusap ng mangingisda, pwede na makapangisda yata doon sa WPS. Alam mo yun? Ang katira kasi ng iba, ating nga ba tayong papaalam sa kanila? Ano yan ugaling Pilipino yan, pinapairal nyo. Wala, yung stocks hasn't been here for 2 months, is assumed. It's very hostile. And it's not improving our relationship with China na kumbaga, damage na nga because of the situation the West Philippine Sea right now. So instead of dousing cold water to the fire, this added fuel to the fire. So, tama. Kayo alam mo sir, dapat sinabi mo yan, dapat di ka pumirma, dapat sinabi mo yan noong pagsisimula. Tama na yan, diplomasya kailangan. Huwag natin buhusan ng gasolina ang apoy, nag-aapoy. Yan din sinabi si Senator Marcoleta Tama na. Ayaw namin marinig talaga ang katwiran na dito tayo kay na ba to kay Sara. Mga asar tayo bago tayo magtapos. Aasarin natin sila. Yan grabe so parang sinasabi ni Sara dito, ambassador Kiko, Risa tignan niyo kasama ko si ambassador. Diplomasya kami, di ba? Walang mangyayari kahit away lang. Wala akong kilala na ninakaw niyang ballpen na inaway mo yung kaklase mo, ibibigay pa sa'yo. Hindi naman ballpen, yung mga ninakaw na kahit anong bagay ninakaw. Pag lalo mong ininsulto yan, di bibigay sa'yo yan. Tapo niya pa yan. Si Sarah, pinunta ni ambassador. Okay, hanggang dito lang po sa'yo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming dito po, sa usaping ito, hindi kailangan ng galit, hindi kailangan ng matalino, kailangan nandito ng unawa at puso, pagpapakumbaba. Tandaan nyo yan. Huwag nyo kalimutan Kristiyano pa rin kayo. Yun lang yung sikreto doon. Kasi kinakalimutan yung Kristiyano kayo Kaya nagkakaganyan kayo Gumawa kayo, manalangin kayo, tuturuan kayo ng Panginoon kung anong gagawin. Tapos si Senator Marcoleta, inuudyo ka ng Santong Espiritu para kung ano gawin mo sa Pilipinas, ganito gawin mo. Okay, salamat po. Paalam sa inyong lahat.